Jesus, maraming salamat po for your presence where two or three are gathered in my name. I am in their midst. And your presence, O Lord, brings healing, forgiveness, strength, joy, and power in our lives. Thank you, Jesus. Tinataas ko po during this Bible sharing si Sister Kite at sa kanyang husband na si Bill, si Sister Karina at ang kanyang asawang si Aldrin, si Brother Elson at ang kanyang pamilya, si Ate Emily, si Brother John at si Sister Jessica. This we pray in your name, in your mighty name. Amen. Amen. The Lord be with you. And with And your with your spirit. spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Matthew Praise to you, 20. Lord. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will." Then he returned to his disciples and found them sleeping. "Couldn't you men keep watch with me for 1 hour?" he asked Peter. "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak." He went away a second time and prayed, "My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Praise Christ. to you, Lord Jesus Christ. Itong gospel na ito, ang pinakikita rito, yung dread, yung takot ni Jesus as a human being sa suffering. So, dalawang aspeto po, no, itong gospel na to, no? The human dread of suffering. Parang tayo, natakot tayo sa mga sufferings, no? At the same time, because of Jesus, we can submit and obey to God's will. Ito po yung spiritual life natin, no? Kasi ang life in this world, in our fallen world, is a life of suffering also. Kaya para nakakaroon ng intermission kapag nagpupunta tayo sa mga malls, kasama natin yung family natin, nag-enjoy tayo, pupunta tayo sa isang lugar na maganda. Pero alam natin kakambal ng ating mga joy, no? Yung suffering. No, we cannot escape suffering. Mga tao gustong mawala yan, ang sufferings, no? Pero sinasabi ni Jesus, that's part of being human. Ang mahalaga, this suffering, He redeemed. He redeemed our suffering. Ayun po yung pinaka-point dito. He redeemed our suffering by entering into our suffering, and suffering becomes an offering to God. Kaya nga sinabi ni St. Paul sa Colossians 1:24, I rejoice in my sufferings because in my sufferings I complete the sufferings of Christ for His body, the church. So kung ano man na-experience nating suffering, no? Ngayon mismo, ako yung physical pain ko, sufferings ko, hindi ako nakakatulog ng maayos,
Kayo rin mag-isip kayo ng mga ibang sufferings nyo ngayon. And we can make that suffering redemptive. I-offer natin, no? Ang Catholic spirituality, 4 words, no? Offer it up. No? 3 words pala. Offer it up. 3, no? 3 words, no? Colossians 1:24. Para maging makahulugan ang ating sufferings, no? Kaya dito, pinakita dito the example ni Peter, James, and John. Ito yung inner circle niya, inner circle. Lahat tayo meron tayong inner circle eh. Yung mga close friends natin o yung mga malalapit sa atin na pwede nating paalam kung ano nangyari sa ating buhay, no? Inner circle ni Jesus eh. Kung inner circle ni Jesus, nakasama niya nito sa transfiguration. Nung sufferings ni Christ, ito yung inner circle niya na witness nila. At yung kanyang transfiguration, yung glory ni Jesus, no, nakita ng inner circle niya. Nakita rin nila yung deepest humanity niya, tsaka yung sorrow. Yun lang, nakatulog sila, no? Hindi na-sustain yung kanilang witnessing, no? Ganun din naman tayo. Hindi naman tayo laging nasusustain yung ating witnessing, no? Pero it message ni Jesus sa atin, no? You can overcome your suffering by offering it up, no? Because I already entered into your suffering. Kaya ang practical application nito tonight, no? Before we sleep in our examination of conscience, no? Sabi natin, Lord, ang dami kong sufferings eh. I offer them up to you. Colossians 1:24. So that my sufferings can become redemptive. I offer my sufferings for my family, for their conversion, or if they're already converted, for their spiritual growth. No? Sa mga kilala ko na kailangan pa ng spiritual growth nila, I offer my sufferings. No? Kaya this is already a higher call. No, kasi we cannot escape the cross of Jesus, no, in our spiritual life. Merong part yung we are loved by God, no? Our uniqueness, our preciousness from all eternity. Sa isang one sentence lang, no? Nilagay ko, it is good to be born. Kasi kinote ko rin Psalm 8. Ano sinabi ng God doon? Ng psalmist, what is man that you are mindful of him? Iniisip tayo ng Diyos. Tapos sinabi doon, you just made him inferior to you, God. You have crowned him with glory and honor. Si Saint Catherine of Siena, only malapit before her death, na-appreciate niya for being born in this world. Kasi sa experience niya, Lord, sana di mo na ako pinanganak dito. Ang dami kong sufferings. Pero before her death, nakita niya yung purpose ng God kung bakit siya pinanganak. Ito yung Psalm 8. You have crowned him with glory and honor. Ayun po siya sabi ni Lord sa atin, sa buong Christ Family Prayer Group, I have crowned you with glory and honor. Kay Sister Kite. Sister Kite, I have crowned you with glory and honor. Kung ang gandang badge of honor yan. Kay Brother Elson, anong manaranasan mo? Sinasabi ng Word of God, Elson, I have crowned you with glory and honor. The same with Sister Emily. With all your sufferings as my sufferings, ang sinasabi ni God sa iyo, I have crowned you with honor and glory. Psalm 8. Ganon din po kay Brother Alvin. Ang dami mong trials, Brother Alvin, sa pagkapatuo kay Lord. Ang sinasabi ni Lord sa iyo, I have crowned you with glory and honor. Ganon din po kay Sister Karina, I have crowned you with glory and honor. Kay Brother John, I have crowned you with glory and honor. Ganon din po kay Sister Jessica. So, we pray for this realization. Para masabi natin, it is good to be born. Palagi ko, there was a time in your life, katulad sa buhay ko. No? Sana Lord, di mo na ako pinanganak. No? Sa mga sinapit ko. Pero, like Saint Catherine of Siena, we are given that insight that God has crowned us with glory and honor.
Psalm 8. Sa verses 37 and 38, pinalawak lang dito yung the anguish of the soul of Jesus. Kasi si Jesus may human soul, no? Kaya nga when we receive Jesus sa Eucharist, body and soul. Body and blood, soul and divinity ni Jesus, no? Yung nagkaroon siya ng emotional trauma. Marami din tayong ganyan, emotional trauma sa na-experience natin sa life. Merong betrayal, emotional trauma yan eh. Namatay ang loved one natin, emotional trauma yun. Nagkaroon ng betrayal among friends, emotional trauma. Siniraan tayo, emotional trauma. Niloko tayo, emotional trauma yan eh. Kaya yung dito, hindi ko na banggitin yung, sige, banggitin yung Greek words dito. Ang Greek words na ginamit na sorrowful, lupeomai, L-U-P-E-O-M-I-A, sorrowful. Tsaka A-D-E-M-O-N-E-O, ademoneo, distress, no? Forget the Greek words, no? Pero sorrowful and distressed. Ito yung pinaka-maximum of emotional trauma eh. Na nagkakaroon ka ng confusion. Nagkakaroon ka ng heavy depression. Hindi lang ordinary depression, kundi heavy depression. Dahil confused ka, di maintindihan eh. No? Ito yung experience ni Jesus, no? Surrounded by sorrow. No? Ito po karanasan niya. To the point of death. Ito yung struggle niya. Biro mo, creator siya ng universe. Tapos na-experience niya ang human sorrow. Bakit? Because he took upon himself the sin of the world. Ito yung sorrow ni Jesus, the sorrow of his soul. He took upon himself the sin of the world, the sins of the world. Ayun po ang sorrow niya. Sana magkaroon tayo ng ganitong growth sa spiritual life. Magkaroon tayo ng sorrow for the sins of others. That we will pray for them. Meron tayong ganung burden. We pray for the souls of sinners. Ito growth to the spiritual life. When we have sorrow for sinners, no? Kaya nag-pray siya, take this cup away from me. No? Very human, di ba? Alisin mo to, Lord. Ako, yung pain ko, tagalan nito eh. Yung aking spinal injury, no? Yung spinal spondylosis, lahat po ito, damay siyang spine ko eh. Take this cup away from me. Pero nangyari, no? But not my will, but your will. So gawing redemptive yung aking spinal injury, yung aking shoulders. Yung cup kasi sa Old Testament, it symbolizes the righteous anger of God against sin. Ayun po ang symbolism ng cup sa Old Testament. The righteous indignation of God. The righteous judgment of God because of sin, no? Makita to sa Isaiah 51 verse 17, no? Pero sa New Testament, yung cup, ginawa ni Jesus na redemptive. Oh. Nasaan? Oh, sige po, ate. Sige po. Yung, di ba sabi niyo, so di ba may siya kung siya naging tao siya, nag-suffer siya, sinabi pa rin niya sa kanyang father na take this cup away from me, but not my will, but your will. My will. Pero, yes, pero di ba, Bishop, di ba lalo na tayo? Di ba? Mas lalo na tayo human, di natin kaya. Hindi ko po kayo marinig, ate. Nahihirapan lang tayo, Bishop, kapag okay na? Narinig niyo na, Bishop? Naghahangin. Oh, hindi ko po kayo naintindihan dahil hindi ko po narinig. Hindi ko po narinig. Okay. Ngayon, malinaw na, Bishop. Malinaw na? Opo. Okay na po. Malinaw na po, oo. So, di ba, Bishop? Opo. Di ba, kung siya mismo, kung si Jesus Christ, nagsabi siya ng pain niya, yung suffering na naabot niya,
na naranasan niya, hiniling din niya sa kanyang ama na kung pwede tanggalin mo sa akin ito. Pero hindi yung Opo. Opo. gusto ko, kundi yung gusto mo. Hindi, ibig ko sabihin, Bishop, lalo na tayo. Kaya ako hirap na hirap ako Opo. Tama bitawan. po yan. Diba? Hirap na hirap ako bitawan, not my will, but your will. Ang hirap na eh. Opo. Kasi mo, Oo. Bishop, I mean, Opo. Ayan. tao Opo. ko eh. Tao ko, hindi ko kaya sabing not my Opo. will, but your will. Opo. Nasa isip ko lang yun. Ang hirap Opo. bigkasin. Kaya nga Bishop. we grow in our spiritual life. In our growth in our spiritual life, we become like Jesus. Lahat po ng ating pag-aaral that we become like Jesus. Eh kahit ako naman, siya may gusto may pain ka. Naranasan ko itong pain na to, limited pa lang ako eh. At lumalala habang tumatagal. No? Pwede naman niya alisin eh. Ano bang klaseng Diyos to? Kaya mga maraming tanong, anong klaseng Diyos to? Pinagtitripan tayo. Manarinig ko yan sa mga kabataan. Anong klaseng Diyos yan? Tapos sabi natin, tatay natin siya. Eh, sinong tatay may gustong ganyan? Di ba? Kaya maintindihan natin, kaya maging maintindihan natin mga tao. If we grow in our spiritual life because through Jesus, we become like Jesus. Naintindihan natin yung kanilang reklamo sa buhay. Anong klaseng Diyos ka? Pinanganak mo kami. Eh, parang nanay na lang, di ba? Pag may pinanganak ka, gusto mo the best sa iyong anak. Di ba? Gusto mo yan eh. Dahil anak mo yan eh. Same with God the Father. Opo. Parang ano ko lang po yung napanood ko po na sinend ko po dyan sa Christ Family, yung nagtanong din sa apostol na pilay siya. Yung sabi niya, bakit Opo. Oo. nagpapagaling ka, hindi mo ako pinapagaling. Napakaganda mo pa ng pagninilay talaga. Opo, oo. Opo, oo, totoo po yan. Labi, kung ako bibigyan ng pagkakataon, kunyari lang, no? O, ako ang God, kunyari, Joseph, ikaw ang God. Anong gagawin mo sa mundong ko to? Natuloy, the best. Di ba? Ito yung the best gagawin ko. Na walang sufferings, walang pain, walang injustice, walang corruption. Ayun ang gustong mundo kong gawin. No? Pero, binigyan tayo ng freedom eh. The greatest gift na binigyan ni Lord sa atin, freedom natin. Di ba, the sufferings of, di ba, sabi ko sa inyo, there was a time, pumunta ako sa PGH. Sa isang section doon, cancer section, nakakaawa yung mga bata. Ang mga bata nila, nakakancer sila. Hindi lang maintindihan. Kaya sabi ko, Jesus, paintindi mo sa kanila. Dahil hindi ko mapaintindi sa kanila. Nandun lang ako, nausap ko lang sila. Sinabi ko lang, offer it up, dati maintindihan. Pero alam ko, may purpose si Lord dyan eh. Bakit naman ganun, Father? Wala naman kami ginawang kasalanan. O kung may kasalanan kami, napakaliit naman. Mga disobedience namin sa magulang. Pero para mag-suffer kami ng ganito, hindi mo kinimotherapy. Wala akong sakit. Ang sinabi ko na lang may purpose ang Lord dyan eh. Ang alam ko, pagdating sa langit napakalaki na reward nyo. Makakatulong ba yan? Sabi ko, na napakalaki na reward nyo sa langit. Ganun din po sa inyo, brother Elson. Napakalaki na reward mo sa heaven. Ganun din po kay Ate Emily. No? Kaya si Jesus na judgment niya sa Old Testament, pagdating sa New Testament, yung cup, hindi na sign-judgment ng anger ng God, kundi, ano po, salvation. Saan niyo po nakikita yung cup na yan ngayon? Sa misa. Matthew 26 verses 26 to 28. This is the cup of the new covenant, the blood of the new covenant, which will be shed for the forgiveness of your sin. Tinrans ni Jesus yung cup, yung anger ng God, into the means of salvation. Kaya every time you go to Mass, pag siya tiyataas ng palis, the cup of my blood for the forgiveness of sins.
Ganun nga Kaya po, ganun po Father. yung, Every Sunday, okay every po. Mass. Opo, opo, no? Ganun. Praise Jesus, no? Napakalaki na reward mo, Brother Elson, no? Sa langit. Opo, nag-ano po ako sa simbahan, nagsaserve po ako sa simbahan every Oh, praise. Sunday. Oh, yun. Dalawang Praise Mass po. Jesus. Oh, praise Jesus, no? Oh, Ano na the po cup. siguro, kakalating taon na po siguro Oh, praise Jesus. Oo, ayan ang, na ayun, nakasin pa po. oo. Ganun, praise Jesus, oh. Yung tinalo niya yung mga disciples eh, yung mga apostles niya. Ni hindi nakising ng 1 hour. Diba sabi ni Jesus, could you not watch an hour with me? Kasi in the midst of suffering, bumibigay ang tao. Bibigay ka talaga. Pero baka, because of the grace of God, yung cup of suffering, nagiging cup of salvation. Ganyan ang nangyari sa'yo, Brother Elson. Opo. In your sufferings, physical sufferings, hindi mo nakapag, serve ka sa Mass, dalawa pa. Opo. Grace ng God yan, no? Tinalo. So, meron tension lagi, spirit and flesh. Di ba sinabi ni Jesus sa mga apostles niya, the spirit is willing, but the flesh is weak. Kahit na may maganda tayong intention, bumibigay tayo. Bakit? Kasi flesh tayo. Kaya we really need the Holy Spirit. No? Kaka-celebrate lang natin last Sunday, no? The Pentecost. We need the Holy Spirit every moment of our lives. Come, Holy Spirit. Every moment. Kasi nakikita tayo once a week lang dito eh. Bukas, hindi tayo makikita. Pero throughout the day, call on the Holy Spirit, come Holy Spirit. Kasi mayroong tension eh, between the flesh and the spirit. Parang nangyari sa disciples. No? So, sinabi ni Jesus, so kaya yung father niya, kasi yung father, di ba paliwanag ko, ibig sabihin ng father, Abba. No, Hebrew word ng Abba, ibig sabihin ng Abba, he is a kind, merciful father who is near to his children. Ayan po yung father natin. Yung God natin, father. Kasi he is near to his children. Kaya tinatawag ni Jesus yung father niya, you are near to me. Pero parang kang wala sa akin eh. Di ba sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Parang nawala ka, parang hindi ka father. Pero dinananas ni Jesus ang lahat ng experience ng tao na minsan hindi na malapit sa kanila. Kasi Abba means God is near to his children. Kaya every time we experience sufferings, parang God is far from us. Pag marami tayong trials, parang God from us. Call on the Holy Spirit, come it, no? Kaya kahit di po tayo nakikita, kahit na once a week lang po tayo, in your home, in your house, in your work, o kung ano man ang ginagawa, you always pray, come Holy Spirit. Kasi there is always tension between the flesh and the spirit, no? Kaya yung the Garden of Gethsemane, in-overcome niya ang Garden of Eden. Yung Garden of Eden, it is a garden of disobedience. Hindi sumunod si Adam and Eve. Sa Garden of Gethsemane, ni-reverse ni Jesus from disobedience to obedience. Kaya napakahalaga ng Gethsemane. Napakahalaga ng sufferings natin. Because our suffering is an opportunity for us to obey the will of the Father. So our Gethsemane experience should lead us to obedience to the will of the Father. To reverse the Garden of Eden, it is a garden of disobedience. No? So ito po yung good news ng ating sufferings. An opportunity to say yes to God's will, to say yes to redemptive suffering, to say yes during the Mass. This is the cup of the new covenant, my blood for the forgiveness of sins. Every time we celebrate the Mass, our sins are being washed away and we are becoming united to Jesus in His obedience to the will of the Father. So si Jesus, meron siyang directive sa mga apostles. Ano sinabi niya? Watch and pray.
Ayun po directive niya. Watch and pray. Aware lagi sa nangyayari sa atin. At pag alam natin negative na, nasabi ni Jesus, you pray. Huwag kang matulog. Ibig sabihin huwag mong walain. You pray. Sa mga temptation natin, pray. No, kung siya sabi sa inyo, sabi mo lagi, help me. O 3 words, help me Jesus. Help me Jesus. Help me Jesus. No? Ayun po yun. So, kung Aba po kasi, when we obey God the Father, we become the witness of Jesus in word and deed that God indeed is gracious and loving Father. Gracious and loving ang ating Ama. Di ba nakalagay po sa 10 nakalagayan? Nakalagay yan, Luke 12 verse 7, no? Nasa notes ko, no? Even the hairs are all counted. Alam niyo po ba ilan ang inyong buhok? Alam niyo po? Ilan? Ko pumunta kayo sa mirror. Hindi niyo may bilang yan eh. Pero yung God the Father natin, nakalagay sa Luke 12 verse 7, indeed, the very are all numbered. Tapos sinabi, do not be afraid. Natatakot tayo sa mga suffering, sa mga negative na nangyari sa buhay natin. Ang sinasabi ng ating Father, do not be afraid. I am a gracious and loving Father. Even the hairs of your head are all numbered. Panalo rito si Father Efren de Guzman. Dahil wala siyang bibilangin, kalbo na yan. Pero tayo, ang dami natin buhok pa eh. Ganyan tayo kamahal ng Diyos, no? The Father knows how to give good things to us. Mga iba kasi in sufferings, hindi na nakikita yung mga magandang bagay na binibigay ng ating Diyos Ama. Nakutuloy ako, no? Sa Matthew 7 verse 11. If you then, who are evil, no, may masama tayong ginagawa, know how to give good gifts to your children. Totoo yan, di ba? Kahit na masama tayo, may nagagawa tayong kasalanan. May binibigay tayong maganda sa ating mga anak. Will your Father who good things those who ask Him? Kaya ako always ask, Lord, I am in pain. Gagawa ng paraan si God the Father dyan. Paano ko i-bear yung pain ko? Lord, I am in financial need. Gagawa si Lord ng paraan to provide for my financial needs. Lord, ang dami kong sufferings. Gagawa ang God. Para ma-carry natin yung cross natin suffering. Diba ito? How much more will your Father who is in heaven, He's good, give good things to those who ask Him. Ask Him. Makikita mo gagawa ang paraan ng God the Father. Kasi very near siya sa atin eh. He cares for us with unconditional love and care. Diba? The prodigal son. Diba? Nakalagay sa Luke 15 verse 20. Babasahin ko liya. And he rose and came to his father. Ito yung alibugang anak. Walang ginawa kundi nilus yung property ng kanyang anak. While he was still a long way off, malayo pa yung alibugang anak. His father saw him and felt compassion. Ito yung ating Ama. Hindi yung siya rin mabuti sa yan. Disobedient ka sa akin eh. Kung wala nang ginawa mo, nilustay mo ang pera ko. Hindi. When he saw his prodigal son, he felt compassion. Nahabag ang ating Ama. Ganun din sa atin. At anong ginawa ng Father? And ran, tumakbo. Embrace him and kiss him. Kaya mga iba, tawag ito sa Luke 15 verse 20, the running father. Nakita niyo yung alibugang anak.
He felt compassion. He ran and embraced him, kissed him. Gusto natin pray to. Ma-experience kita, Father. Ma-feel ko yung compassion mo. Ma-feel ko yung embrace mo. Feel ko yung kiss. Huwag tayong mahihiya. Ayan ang tatay natin eh. Ayan ang ating ba. Kasi pag Diyos Ama parang mabagsik, pinaparusahan tayo, galit siya sa makasalanan, para siyang pulis, o para siyang account nila kung ano yung kasalanan natin. Pero pinakita ni Jesus sa Luke 15 verse 20. Ganun siya ka-compassionate. With unconditional love. Lumapit ka lang. Parang yung prodigal son. Lumapit ka sa kanya. Kasi very respectful siya. Hindi niya ipipilit ang sarili niya. Pero nung lumapit yung prodigal son, nakita niya. He felt compassion. Ganun din po tayo. Lapit tayo sa kanya. God is a compassionate God. At tatakbo siya. At yayakapin tayo, tahalikan tayo. Tapos alam niyo yung story, di ba? He killed the fattened calf, di ba? Nagpa-party. Yan ang ginawa ng tatay natin eh. Kaya yung mass after the sacrifice, the mass kasi is a sacrifice. After that is a meal. It is a celebration. It is a banquet. That's why we receive communion. That is a banquet. That is a communal meal after the sacrifice of Jesus. May banquet. This is the cup of reconciliation. Na-reconcile tayo sa ating Diyos. Di ba? Nakalagay kay St. Paul, di ba? We are ambassadors of Christ. No? 2 Corinthians 5:17, no? Or even 16. No? We are ambassadors of Christ. God, as it were, appealing through us, be reconciled to God. Biro mga ambassador sa tayo ngayon dahil na kay Lord na tayo eh. Oh, brother, Ambassador Elson. Ambassador ka ni Christ. Oh, ambassador ka. No, 2 Corinthians 5:15-17. You are an ambassador of Christ. Ambassador Elson. Ambassador Alvin. Ambassador Karina. Ambassador Emily. Ambassador John. Ambassador Jess. We are ambassadors of Christ. 2 Corinthians 5, basahin 15-17. Because we are a new creation. No, so after yung nakita kasi natin, Gethsemane lang eh. Nakita natin Gethsemane, pero sa Gethsemane, doon makita. Because of the grace of Gethsemane, because of our obedience, we are now become ambassadors of Christ. To spread the love of Jesus so that others may be reconciled to God. What a vocation! We are ambassadors of Jesus. To spread His love so that people may become reconciled to God. No? Naging center ng buhay ni Jesus yung kanyang Father. No? Because of Gethsemane experience of our suffering, katulad ni Jesus in our suffering, we call on our Father. Father, take this cup away from me. Pero nakita ni Jesus, but not my will, but your will be done. Because of His yes, because of His obedience, the mundo. Jesus has complete trust in the Father's will. On the cross, He prays a psalm in the face of God's para sa inabandon. Pero pinray niya Psalm 22. God, my God, why did you abandon me? Kasi kung mabasahin nyo ang Psalm 22, kung tatapusin nyo, nakita nyo yung abandon prayer na yun, is actually a prayer of trust. Kung may time kayo, basahin nyo yung Psalm 22. Kasi pinray ni Jesus to at the cross. It is a prayer of a child to his father, abandoning himself to the will of the Father, because the Father will justify
His sufferings. Kaya dito sa Aba na to, na-experience din ni Jesus, the Abba, the Father is both near and far. Very near as a Father, and He is far. Kasi yung pagiging far niya, ibig sabihin, yung kanyang plan, yung kanyang total plan, di agad natin maintindihan. Pero, nung pagiging far ng God the Father, mas matindi ang pagiging near niya sa atin. Papadama niya sa atin yung kanyang nearness through His compassion and care. When the Father shows His care for us, dito niya pinapakita ang kanyang glory. No, the glory of the Father is shown in the way He cares and accepts us with His unconditional love. So, sana sa Gethsemane experience ni Jesus, we live in such a way as to obey His will. In obeying His will, we follow the plan of the Father to transform this world. Paano transform ang world? Bumalik ang mundo sa Diyos na mapagmahal. Sa Diyos na Aba na pinoclaim ni Jesus, who is near to His children. Ang ibig sabihin ng Aba, He will never abandon His children. No, ayun ang pinaghawakan ni Jesus. Sa tindi na kanyang sufferings, He knows as a human being that God is His Abba. Abba will stay with His children for the rest of their lives. Ayan po ang good news na ni-reveal ni Jesus. Abba, Father. Abba will stay with you, Elson, until the end of your life. Abba will stay with you, Brother Alvin, until the end of your life. Abba will stay with you, Sister Kite, until the end of your life. Abba will stay with you, Sister Karina, until the end of your life. Abba will stay with you, Sister Emily, until the end of your life. Abba will stay with you, Brother John, until the end of your life. Abba will stay with you, Sister Jessica, until the end of your life. Amen. Praise Jesus, no? Ayun po ibig sabihin ng Abba. Ayan po ang pinaniwalaan ni Jesus as a human being na isinir niya sa atin. You can trust your Abba. In your moments na na-feel nyo na God has abandoned you. Because Abba will stay with you until the end of your life, until you reach your heavenly home, until you reach your heavenly Father for all eternity. No, ayun po yung magandang meditation natin sa Gethsemane experience ni Jesus. No? Ni-reverse niya yung Garden of Eden because of His obedience to the Father. At ni-reveal niya sa atin kung sino yung Abba. At the cross, Jesus prayed Psalm 22. Akala natin it is a prayer of abandonment. My God, why have you forsaken me? But actually, sa Psalm 22, it is a prayer of trust. It is a prayer of surrender of a child trusting his father up to the end. Kaya ganun po tayo, kaya magandang ending natin. Mahilig tayo sa ending eh. Ayan pong ending natin. The Father will not abandon us until the end of our lives. Ayan po ang good news in our today's gospel. The Garden of Gethsemane. Jesus revealed His Father
the Father who will stay with us until the end of our life here on earth, until we reach His heavenly home. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O, sige po, kung meron kayong tanong, kung meron po kayong Bishop, sharing, o sige po. may tanong po ako. Actually, si Nikki po ang may tanong nito. Ano daw po ang off topic? Ano daw po ang basis ng katulad ng San Martin de Porres? Sino po ang nagpangalan? Meron po bang mag-a-approve niyan? Saan po nanggaling? Paano, saan po nanggagaling ang pangalan ng isang simbahan o ng isang chapel? Ito po ba may approval? Yun po, yung tanong ni Opo. Nikki yun eh. Unang-una, ang mga Catholics may mga devotions tayo. Ngayon, may isang community o mga leaders ng community, may particular devotion, naghahanap sila ng devotion. Nung San Martin de Porres kasi, ang una, mahirap na community yan. At si San Martin, nakita nila, ay na-involve sa mga mahihirap. At si San Martin, gumawa ng miracles para sa mahihirap. Kaya naisip nila, siguro may chapel tayo, ipangalan natin kay Saint Martin. At nangyari yan. Gumanda buhay nila. Ang San Martin de Porres Church ngayon, yung mga members doon, hindi na mo makonsider na mahirap. Oo, kasi nagkaroon silang hanap buhay, karamihan sa abroad. Napag-aral yung mga anak nila, college graduate, no? Naging teacher na sila, no? Si Brother John Paul, at kanyang kapatid na si Brother Paulo. So yung kanilang devotion, nagkaroon sila, sige, kawiyati si San Martin de Porres. Tapos, represent nila yan sa bishop. No? Nagkataon akong bishop, do inaprubahan ko. Oo, inaprubahan ko. Tapos, ang gagawin nyo yan, may mga talks kayo tungkol kay San Martin de Porres Church. Kami mga talks dyan. Sino ba San Martin de Porres Church? Sino ba San Martin de Porres? Ito isang santo, bastardong anak siya kasi anak sa labas siya. Anak siya sa labas, no? Inanakan yung kanyang nanay ng isang Spanish conquistadores. At mga tao nakakaano doon dahil kanilang family, dysfunctional. Mga iba, anak sa labas. Nakita nila, ba okay si San Martin, oh. Hindi pala naging hadlang para maging banal ka. Kasi marami tayong nangyari sa given na parang hadlang to para gumanda buhay natin. Hindi naging hadlang eh. Tuloy lang siya sa prayer nila. They are asking the prayers of Saint Martin de Porres. Tulungan mo. Hindi mo pinoproblema doon sa San Martin de Porres. Alam ng tao kung ano ulam mo. Bakit? Bumibili ka sa tindahan eh. Ang ulam mo lagi, miswa. Bibili ka na sayote dahil mura sayote. Mga ibang style gagawin, bibili na, yung nilalako na dati, nung chapsoy. Ang daming gulay yun eh. Mga 20 pesos lang noon yun. Ngayon, 30 pesos na yung gulay. Pero noon, 20 pesos lang. Bili mo, tatay ka, ano gagawin mo sa 20 pesos? Tapos bibili ka na maraming sayote, dadagdagan mo yung yung binili mo 20 pesos kasi may sahog na yun eh. May mga may mga Ajinomoto, whatever. Kaya sa 20 pesos, bibili sa sayote, ang dami ng ulam, the whole family can already eat. At alam niyo sa lugar na yun, lakas ang chismis. Naku lang, ang ulam niya lagi, chapsoy. Kaya nang buwan. Na-experience ba, sinasanla ang plancha? Sinasanla ang plancha. Para may makain. Sinasanla yung yung tangke ng gasolina. Para may pambayad sa school. Dumanas silang ganyan. O sila mo, kunyari sister, dahil katrabaho ko na ako maglalabas sa'yo. Mura lang, labandera ka sa iyong community. Ganun, hindi ko na parang ang pinaka-point ko lang dito, ang pinili ng santo, ang kanilang patron saint, yung naugba sa kanila. Tapos habang tumatagal, nakita mo yung how the saint helps you. Ayun din ang teaching ng church. Get a name saint na tugma sa buhay mo at humingi kang tulong doon. Kasi God wants, di ba, nakalagay sa John 12 verse 26, if anyone serves me, my Father will honor him. Pwede ba dumiretso kay God kay God? O pwede. Pero will din ng God na lumapit tayo sa mga saints. John 12:26. Tapos yung mga saints, Revelation 5:8, nung nag-incense, yung mga prayers natin, tinataas ng mga saints sa God. Kasi yun ang plano ng Diyos eh. Pwede dumiretso sa Diyos, pero gusto rin ng Diyos
May plano siya eh. Pwede naman si Jesus na lang maghari doon, Christ that. Pero hindi, nag-appoint sila mga politicians para mayroong government. May Lord, ikaw na lang ang aming gobyerno para walang sabit. Kasi pag may gobyerno, dami kalokohan ginagawa eh. Pero no, God uses the government para gumanda buhay ng ano. So ayun po ang purpose ng mga saints. Kaya sa San Martin de Porres, yung community niya, yung wala ka yung mga hirap ngayon doon. Wala. Puro college graduate. Mga iba nakapagbarko. Naku, nakapagbarko, kumita, nakabili ng bahay. Mga ibang Martin de Porres Church eh. Pumunta ng bumesa sa division mo ng mga bahay. No, kaya yung obedience, they follow yung sinasabi ni San Martin. Kasi Saint Martin kasi, sinabi doon kahit nagwawalis ka lang, you are doing the will of God. Kasi ayan ginawa sa kanya. Dahil negro siya, mulato. Pero mo sa kumbento, yung ginawa sa kanya. Tagawalis, barbero, ginawang barbero sa community. Tagapakain ng mga hayop. Sabi niya, kahit po sa basis niya, 1 Corinthians 10:31. Of course, that time, hindi man niya kaya mag-memorize sa panahon nun eh. Ano kalagay sa 1 Corinthians 10:31? May advantage tayo kasi labat ng Bible eh. Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kaya sinasabi ko sa pag serbo na ko, lahat ng ginagawa nyo, i-offer nyo kay Lord. 1 Corinthians 10:31, parang si St. Martin de Porres. Oh. Lahat ng ginagawa nila, nagtitinda sila ron. Mga iba doon ginagawa para meron silang panghalian, panghapunan. Pupunta na Cavite, bibili ng 2 balding isda. Mag-arkila ng motor. Tapos bibenta nila sa community, yung isda. Tapos meron silang pananghalian, panghapunan. Hindi mo hirap na buhay na yun. Pero sinabi ko, yung pagtitinda nyo ng isda, do it for the glory of God. So, bigyan mo sila ng spirituality. Tapos, alam nila yung pala buhay ni San Martin de Porres. At the Lord used that. Nagkaroon ng miracle. No? So, ayun pong gawin nyo, no? Hindi po pwede maging balakid yung ating present life. No, because God wants, kaya give us today our daily bread. That is the prayer that God will answer even on this earth 100%. Kasi lahat ng petitions sa God's prayer, kung titignan nyo, its final fulfillment will be in heaven. Its final fulfillment. Pero yung give us today our daily bread, ngayon pa lang gagawin ni Lord yan. Dapat meron ganyang preaching. Halimbawa, bakit natin inaayos ang mundo natin? Bakit magkakaroon ng justice? Give us today our daily bread. That is, dalawa kasi, physical bread, no? Yung ating sustenance, no? Pangalawa, spiritual bread, the Eucharist, no? That is the prayer that can be perfectly done here on earth. Kaya dapat yung ating mga, hindi kailangan yan. Halimbawa, science, yung ating mga sakit, kagamutin yan. Give us today our daily bread. Yung mga sakit natin, kagamutin ng science, no? That is part of our prayer, no? Kaya yung ating, ayun ang way ni Lord eh. Wala tayong magagawa, kaya your will be done. Ayun ang Gethsemane. Kung ano yung gusto niya, gagawin natin yan. And our prayers give us the order. Mag-fulfill yan ni Lord. Halimbawa, gusto ni Lord, magtrabaho uli kayo. O, trabaho ka. Magtrabaho ka. Si Sister Kite, nasa stage ka. Trabaho ka, Sister Kite. Para gumanda buhay mo. Maging independent ka financially. No, gandi si Sister Jessica. Trabaho ka kung ginawil ng God sa'yo. Magtrabaho ka. Ganun din kasi Sister Karina, nagtatrabaho yan, no? Sister Emily, mga support na sa mga tao, no? Hindi na makapaghanap buhay. Si Janty, si Brother Jan, pwede pang maghanap buhay kung gusto niya. No? Kaya ano po yan, ayun po isang example ng ng patron saint. Sister Kitty, kaya magandang patron saint sa kanya. Di ba, depende sa kanya kung sino paborito niya. Tapos basahin niya yung life ni ganun, ayun lang po siguro. Maganda po yung ating ngayon, gospel message, no? Salamat. Puri ng Panginoon. So, kaya ako, lagi ko yung pinagdadasal, no? Ganun lang, tuloy lang. Sabi ni Lord mag-pray lang Keep on praying. Di ba nakalagay sa Luke 18, o 1 point na lang, di ba? Yung judge na unjust. May isang widow, lapit ng lapit. Ano sabi ng judge?
Kahit na ano, gawin ko na nga yung gusto nito. Sabi ng God, how much more is your Father that He will do justice to you? Kaya, mabilis ang sagot o hindi mabilis ang sagot o wala pang timing si Lord. Ang sinusunod ko lang, ipagdasal kayo. Christ Family Prayer Group, ipagdasal ko. San Martin de Porres, ipagdasal ko. Kumikilos naman siya, San Martin de Porres Church. San Martin de Porres. Ang dadasal, faithful. No, kaya ganun po, no, we keep on praying and God wants us maging successful sa buhay natin, no? Yan ang gusto ni God the Father. Maganda yung ating tungkol sa God the Father. So, Lord, I lift up to you, no? Again, si Brother Elson, no? Anong will ng God kay Brother Elson? Ayan, pag-serve niya sa Mass, i-offer mo yan sa Mass mo. Naku, pagdating sa heaven, ang dami mong premyo, Brother Elson, no? Si Brother Alvin, no? Retired na siya, pero naghahanap buhay pa rin. Nagsiserve sa church. Will ng God, oh. Si Sister Kete, bilang asawa, maghanap buhay ka, no? Para maging independent ka financially, no? Sister Karina, katrabaho, involved sa church, sa mga devotion, si Ate Emily, family support, no? Sa mga apo lalo ngayon. Si Brother John, support sa buong family kasi lahat naman may trabaho, nag-aaral yung dalawang anak, yung isang anak ko pa, no? Si JC ata o si JB, no? Nag-aaral pa. Si JC ata nag-aaral pa ng MA niya. So, gano'n pa, Sister Jessica, kung anong will ng God sa'yo, kung maghanap buhay ka pa, involvement mo sa ministry, mag-relax ka muna dahil nag-grieving ka pa. Yan ang will ng God eh. Ang will ng God ko siya, parang ako, will ng God eh, mag-relax muna ako dahil nung nag-grieve ako sa mama ko. Will ng God eh, mag-grieve ka. Huwag ko konsyensya, ako nag-grieve ako. Kailangan kumilos na ako. Hindi. Yung pag-grieve natin, kundi magkakaroon lang na short circuit. Kung baka sa kuryente, short circuit. No? Hayaan mo na yung process ni Lord, no? Kaya, Gethsemane experience natin yung Gethsemane. At yung Gethsemane, nag-lead sa cross, it leads to resurrection. No? So, kung naman na-experience natin, Gethsemane experience, it will lead to the resurrection until we reach our Heavenly Father in heaven. Lord, maraming salamat for tonight. God the Father, be a Father to us as proclaimed by your Son, Jesus Christ. With the psalmist in Psalm 22, we pray the prayer of trust to a Father who will not abandon his children until the end of time. This we pray in Jesus' name. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Yan, si Sister Didi, no? Yung apo niya, no? Yung apo ni Sister Emily, no? Si Didi, tsaka yung kanyang anak na si Clara. Si Sister D, no? May sakit siya sa mata niya, no? At yung anak niya, no? May mga sakit sila, Sister D. No? Si Sister Emma, no? Yung kanyang sakit, no? Magaling din si Sister Clem, no? Yung mga nakasama po natin sa pagpapit po natin lahat sila. In Jesus' name, amen. Sige po. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you po. God bless us. Thank you po.